Hi guys, nandito tayo ngayon sa Honda Prestige San Jose, Iriga City. At pag-uusapan natin ngayon itong bagong Honda CRF 150L. Tara, tingnan agad natin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. So ayan guys, no, napaka-masculine ng kanyang hitsura. Tapos napaka-modern na rin ng kanyang design. Pagdating sa kanyang headlight, ano pa siya, bulb type pa siya, halogen type. Then maganda na rin na nandito nakapwesto yung kanyang signal lights para kapag kaliliko ka, kita ka kagad. Tapos sa kanyang suspension, naka-Showa brand na yan, na inverted front fork na siya. Kaya maganda talaga siya pang pang off-road. Then sa kanyang gulong, napakaganda ng kanyang gulong. Ang ganda ng kanyang spikes. Kasi kapag dinaan mo to sa mapuputik, talaga makapit. Pero tube type pa rin to kasi naka-rim siya. Then ang sukat ng gulong niya sa harap, 70 by 100 by 18. Then sa kanyang braking system, naka-disc brake siya with dual piston caliper. So malakas ang kanyang stopping power. Ang ganda talaga ng kanyang suspension kasi gold tapos red combination. Napaka-premium ng kanyang itsura. Then nakadagdag din sa pampaporma to. At the same time, protection niya na rin yan para sa mga putik-putik. Kapag ka-under ka kasi, 'di ba, dito dadaan yung putik eh. So protection niya na rin at the same time, ano na rin, pampaporma na rin. Kanyang front fender ang laki tapos mataas para kapag dadaan ka sa mapuputik, hindi tatalsik sa mukha mo yung dumi. Dito lang, sasalahun niya dito. Then dito sa gilid, 150L CRF, ayan. Then meron siyang blue na decals, combination ng black and white. Then dito sa bandang ibaba, ano siya, matte black. Maganda rin kasi matte black tapos combination ng glossy red, 'di ba? Then dito naka-digital display na siya, so mas madali siyang basahin. Then dito yung kanyang susian. Naka-naked handlebar siya. Dito yung kanyang high beam and low beam, busina, tapos signal lights. Sa kabila naman meron siyang kill switch, then push start. Then bukod sa kanyang push start, meron pa siyang kick start. Para kapag ka nasa bundok ka, tapos pumalya yung baterya mo, hindi ka maiiwanan sa bundok. May mga aswang pa naman doon. Ayan, meron siyang kick start. So safe na safe ka dito. Sa kanyang upuan, ang ganda ng design. Tapos malambot siya, so hindi rin basta-basta sasakit yung pet mo dito kasi comfortable yung kanyang upuan. Sa kanyang seat height naman, 863mm. So medyo mataas yung kanyang seat height. Tapos yung kanyang tangke, nandito yung kanyang tangke, 7.2 liters siya. Pero matipid na rin siya sa gasolina kasi fuel injected na rin siya. Ang kanyang fuel consumption, 45.5 km na, 149cc 4-stroke, 2-valve single overhead cam, air-cooled siya, then 5-speed siya. So nandito yung kanyang cambio, tapos yung kanyang clutch. Then dito sa gulong sa likod, mas malaki yung kanyang gulong dito sa likod. Ang sukat ng gulong nito dito sa likod, 90 by 100 by 18. Ayun. Mas malaki siya at mas malapad. Mas maganda talaga kapag mas malaki ang gulong sa likod kasi yan yung bumabalanse sa atin. Tapos yung kanyang kadena, meron pa siyang cover, no? Ganito. Para hindi basta-basta madudumihan. O kaya kapag ka nadikit ka, 'di ba? Usually kasi nadidikit yung paa natin dito eh. Hindi tayo madudumihan kasi merong ganito. Sa kanyang suspension naman, naka-monoshock siya. Naka-Pro Link rear suspension siya. Yan. Kulay red kaya mas bumagay siya sa kanyang decals. Then sa braking system dito sa likod, naka-disc brake din siya with single piston caliper. Pagdating naman sa kanyang taillight, naka-bulb type pa din yung kanyang taillight. Ganun din yung mga signal lights. Then napaka-sporty ng kanyang signal lights kasi pareho siya din ng Honda Click, 'di ba? Ganito yung sa Honda Click tsaka yung sa Aerox. Ganyan. Napaka-sporting tingnan. Para siyang pang big bike na rin yung design. Then eto, glossy yung kanyang color dito. Tapos meron pa siyang reflector dito. Dagdag visibility na rin yan lalo na sa gabi. Tapos nandito sa taas yung kanyang tambucho. Ang ganda ng kanyang tambucho kasi meron pa siyang heat guard. So hindi ka mapapasok pag nilagay mo dito yung paa mo. Tapos pagdating sa kanyang dimension, ang kanyang length ay 2,119mm. Ang kanyang width ay 793mm. Tapos ang kanyang height ay 1,153mm. Then mataas din yung kanyang ground clearance, 285mm siya. So hindi siya basta-basta maabot ng mga bato-bato kung sakaling dadaan ka sa mabatong kalsada.
Then dito nakalagay yung kanyang busina. Tsaka kahit malaki siya, medyo magaan lang naman siya. 122 kilos lang siya. So kayang-kaya talaga siyang i-drive. Kahit mga lady biker, kayang-kayang dalhin to eh. Nung pagdating naman sa kanyang price, ay 136,330 pesos. At available siya dito sa Honda Prestige San Jose, Iriga City. So yun lang guys, dito ko natatapusin na ating video patungkol dito sa Honda CRF 150L. Sana nagustuhan niyo, at kung nagustuhan mo, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV, ride safe always and God bless.